kung ano ba yung electric cooperative. Good day everyone! Welcome sa aming podcast na kung saan pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay na may kinalaman sa business and community. Paano nga ba nagiging responsible ang company sa Corporate Social Responsibility o CSR? Hindi lang para kumita, kundi para makatulong sa tao, sa environment at sa magandang kinabukasan. Kaya relax lang, makinig at sabay-sabay tayong matuto sa ating podcast. Tara, simulan na natin! Hello, sir. Hi, Opo. Guys, may idea ba kayo about CSR? Of course. Of course. CSR kasi, yung CSR, yung paraan ng pagtulong ng isang company. Of course, hindi lang sa business nila, kundi sa environment and community. Yan. And of course, may four responsibilities din ng CSR when it comes to business and company. So first is economic, second is legal, third is ethical, and fourth is philanthropic. Ba't parang nangiti ka dyan, Kate? Siguro may example ka, no? Yes. For example, sa Jollibee, di ba, may mga local farmers na... Yes. For example, sa Jollibee, sinusupport nila yung mga local farmers para mas gumanda yung income ng mga agricultural communities. Ikaw? So, sample din dyan is yung SM Super Mall. Nagpapatupad sila ng waste segregation and recycling program para sa mall. Yeah. Tama naman yung mga idea nyo, guys. Ba't naman? Di ba tama talaga yun? Ay, Yeah. tama talaga yun, guys. Talaga, yes. Pero mas lalawakan pa natin dahil nga meron tayong special guest. Yes! Guess who? Yes. Guess who? Guess who? Good day. Good day po. Good day Good po, tayo. ma'am. Ang ano natin ay nabakon. Thank you po for accepting our invitation po and yung paglaan po ng time po para sa aming podcast po. So, we are so excited po para po sa knowledge na manggagaling at sa experience po. So, ano po, gaano na po kayo katagal sa trabaho niyo po sa Mexico? Year 2014. years. Tagal na po. Ano pong position niyo po sa Tawag doon. Ako ay na-assign as social service specialist. Ano naman pong napipil nyo ngayon, ma'am? Sa podcast na to. Ano naman? Punta na po tayo sa question. So, ito po yung una. Yung phone nyo, kasi syempre mga student pa kayo, hindi pa kayo masyadong familiar sa communication. At kung ano ba yung electric cooperative. Ang electric cooperative kasi, ang may-ari talaga is yung mga member consumer owners ang tawag. Yun yung may mga, halimbawa, yung mga parents ninyo na may nag-apply ng kuryente, sila yung may-ari nung electric cooperative, which is yung sa amin, Zambales One Electric Cooperative yun. So, ang electric cooperative, ang nag-supervise sa kanya is government, which is the National Electrification Administration. Si NEA, through supervision, nire-require niya kami na magkaroon ng mga CSR projects para ang purpose nito mas mapalapit tayo sa mga member consumer owners. Siyempre, ibalik natin yung siyempre, nagbabayad ng kuryente, di ba? May balik natin kung ano man yung natanggap natin from the MCOs. MCOs ang tawag namin, parang acronym ng member consumer owners. Yun yung isang purpose. Aside sa dahil nire-regulate kami ng NEA na dapat magkaroon ng CSR, gusto din natin na maibalik sa mga consumer yung naibigay nila din sa kooperatiba. So, yung second question naman po is, paano naman po nakakatulong yung CSR sa activities po ng electric cooperative po sa pag-build po ng trust,
sa magandang relationship po sa mga customers or sa mga member po ng community. Kasi kapag namamasyal tayo, may mga outreach programs, may mga binibigay na serbisyo na aside from electrification, mas napipil kasi ng mga consumers natin na tawag doon, may yung yung pagiging may-ari nila ng kooperatiba, mas nararamdaman nila yon. Siyempre kami mga empleyado, pag lumapit kami sa kanila, ma-feel nila yon through, yun nga, marami din kasing kind ng CSR project. So, sa third question po, nagbibigay po ba kayo ng community programs tulad ng electrification projects, donations, or outreach programs para sa mga lugar na kulang sa access sa kuryente po? Oo nga, timely nga itong questions nyo kasi sa 21, magkakaroon kami ng, ang tawag doon, information education campaign. At the same time, nagkaroon kasi ng, ang tawag doon, ng electrification sa mga kapatid nating Aita sa Sitio Kalibwangan, Botolan. So, ibibisit namin sila and then i-feature namin kung paano sila before ng walang electricity and then after ng may electricity. So, yun yung isang way namin. Talagang tawag doon, ginagawa namin ng paraan. May nare-receive kasi na mga funds from National Electrification through subsidy and then yung mga plants, na mga power plants dito, may mga ina-allocate sila sa mga electric cooperative na nasa 0.01 dati, pero I don't know ngayon, na through yun, yung fondong yun, nagagamit para sa pag-electrify ng mga yun nga, mga malalayong far-flung areas ang tawag sa mga ganon. And then, sa outreach programs, last year, ang pagkakaalam ko, nag-distribute kami ng mga relief goods sa mga selected communities. Yung mga, alam niyo naman, may mga hindi ganun ka okay ang buhay. So, nagbigay kami per district. So, pag sinabing per district, ang sakop kasi ng Zameco 1, ng Zambales Electric Cooperative, ay from Botolan to Santa Cruz. So, 6 na bayan yan. So, namili ng community na pagbibigyan ng relief. At tayo doon, last year, nagbigay din kami ng mga school supplies sa mga kindergarten. And, para sa din, ng ninyo, kaalaman ninyo, nabinigay din kami ng financial assistance or scholar para sa mga selected mo mga estudyante, pero per bayan, 2 ang inukuha namin na yung may mga mini-maintain na grade. Yun po yata yung last time po na alam ko po meron po kayong binaba din po na ganyan. So, next question po. Pagdating po sa employees po, paano niyo po sinisigurado na may fair treatment po, safety at equal opportunities sa workplace? Sa fair treatment. Kasi sa amin, sa Laveco, kung mapag-alalan nyo na merong employee taxation, parang may union, gano'n. So, yun, after 5 years, nakakonduct ng bargaining. So, feeling ko isang way yun para inasabi ng mga employee kung ano yung mga kailangan nila o hiling nila. At kinukonsider yun ng management kung kayang ibigay ng management. And then, sa hiring process, kami talaga, strict kami doon. Binibigyan namin ng equal opportunity yung lahat. Hindi yung agad-agad i-appoint na sa position na gano'n. Hindi. Dadaan siya sa exam, sa interview. Pero syempre, ang may final decision pa rin yung general manager namin, which is from Botolan. Yun, siya yung bagong general manager namin. And then, sa ano kayo? Yung sa safety po. Sa safety naman, meron kami safety officer. Siya yung oversee kung lahat ba ng mga employees namin ay may na-issue na mga PPE, kung alam niyo yon, yung personal protective equipment. Ano ba, may hard hat, may safety shoes, may safety gloves, ganun. So, ni-insure niya yon. And then, yung mga sasakyan namin, syempre before gamitin, minimake sure na properly maintained. Tapos, hindi, walang sira. Syempre, sa grasya kapag nagbiyahe, di ba lalo na sira? Kasi, malala yung napupuntahan nila na lugar kapag yung may nawalan ng kuryente. Yes po.
And then, Okay. lahat naman ng kailangan, sa totoo lang sa amin, kapag kailangan ng empleyado na ng ganitong gamit for work, tawag doon, kinukonsider namin and kung may pondo, binibigay namin. Tanong lang din po namin, may policies din po ba yung electric cooperative tungkol po sa environmental protection tulad po nung energy conservation o paggamit ng sustainable practices? Oh. Sa ngayon, kung nababalitaan nyo, ang Pilipinas, isa siya sa kailangang mag-comply na dapat ang kinukuha nating kuryente hindi lang dapat sa mga power plants. Alam niyo naman kung ano yung naidudulot ng mga power plants, diba? So, ang gusto niya, kaya nakikita niyo ang daming renewable energy ngayon. Every year, tumataas yung dapat na ang pinagkukuhanan ng, halimbawa kami, ang dapat na pinagkukuhanan namin mga renewable like solar. Ganun. So, isa yung na way na dapat kami tawag doon, nagkakandak kami ng competitive selection process para sa pagbili ng kuryente, hindi lang sa power plants, kundi sa mga renewable energy. At ngayon, ongoing kasi kami doon. Kasi nag-exceed na kami, dati 10% lang ng sinusupply namin sa mga tao. Ngayon, much more than 10 na. So, kailangan na namin bumili sa mga renewable energy. So, mapapansin nyo, ang dami dito sa may, dito sa may, doon, sa tabi ng Bagsit, tapos dito din, halos lahat na may. Kasi ang tinitignan ng buong mundo ngayon ay mawala na yung mga power plant. And then, with regards dun sa conservation of energy, alam naman natin yung pagtaas ng gasolina ngayon, di ba? Yes. Ngayon, ang boss namin, yung general manager namin, na si Shoutout Dumasena, shoutout GM. Ngayon, ang tawag, nag-issue siya na kung pwede nga yung paggamit ng aircon, dapat until 4 p.m. na lang. Kasi syempre, din tayo nagtitipid din. And then, yung mga activities namin sa labas, hindi na, bawal na yun. Kasi, syempre, mahal na. And then, yung pag-travel namin sa Manila, yung mga seminars na outside ng co-op, nilimit na. And then, kapag lalabas, kailangan nakuha muna. Kasi pag mga bibili, ganun, or may mga notarize, dapat sabay-sabay na hindi yung isa-isa lang na ginagamit yung sasakyan sa paglabas. Yun yung isang way ni makakatipid ang electric cooperative. So, then paano yun po nami-maintain yung reliability at safety ng electricity service bilang bahagi na rin ito ng responsibility sa community? Kung mababasa nyo ang mission ng Zameco One, nakasama talaga yun to provide reliable na electricity sa ating mga aside from isa ito sa mga key performance standards ng NEA na dapat may may parameters na dapat yung kung ilang beses nagkakaroon ng power interruption, meron yon, may parameters si NEA. Tapos kung ilang beses, gaano kahaba yung interruption, yun. Mini-measure yun ni NEA. Through yun, malalaman kung performing. Kasi kapag na-exceed ka doon, hindi ka makaka-receive ng mataas na karangalan sa national electrification. At proud kami sa Zameco One kasi hindi kami lumalagpas doon sa parameter na binibigay ni NEA. So, kami nakaka-receive kami ng mataas na karangalan. And then, yung kung paano, syempre kapag dumadami yung consumers, in-upgrade natin yung linya. And then, kapag aside doon, tinataasan natin yung KVA ng transformer. Kaya, biglang nag-brown out. Dahil siguro dahil ang dami na nakakabit na mga member consumers doon sa transformer na yon. Kaya, minsan nababasted ang tawag doon. Kaya, nagkakaroon sila ng, yung sa engineering namin, PLM ang tawag doon, chine-check nila kung okay pa ba yung naka-install na transformer, yung mga lines natin, kailangan na bang i-upgrade or ma-extend.
Yun, yung isang way para ma-ensure na reliable yung binibigay nating electricity sa ating mga member consumer. So, yung next question po. Sa experience niyo po, ano po yung pinaka-challenging part ng pag-implement ng CSR program sa isang electric cooperative? Kasi sa totoo lang, wala kasi kung makikita nyo rin yung ating statement of account, yung tawag doon, yung mga charge namin, wala naman nakalagay kasi doon na tawag doon for CSR. Kaya, ang ano namin is, katulad nga yung mga power plants, may mga binibigay na pondo. Malaking bagay yon para makapagbigay pa rin kami ng CSR project kahit na wala talaga siya sa sinacharge natin sa member consumers. And then si Neyang, sabi ko kanina, nagbibigay siya ng subsidy. And sa amin, sa part namin sa Zameco, syempre yung ibang mga activities namin, binabawasan para may mailaan para sa CSR project. So, last question po, ano po ang maipapayo nyo sa ibang utility companies o businesses about sa kahalagahan ng corporate social responsibilities? Sa totoo lang, hindi kasi bago lang talaga ako sa department. Nagsimula ako ng January 19. So, halos magti 3 months pa lang ako. At hawak ko yan, yung CSR. So, ngayon hindi ko pa kasi masyadong, kung ano yung nadatnan ko kasi nung last year, na-document ko yun kasi naiwan sa akin kasi sinabit namin ng February yung mga naging CSR project, yung nabanggit ko kanina, yun yung mga last year. Pero ngayon, isang challenge nga sa amin, sa Zameco, kung ano yung mga bago na maibibigay na CSR project. Dahil sa ibang mga cooperative, sa totoo lang, meron silang mga ang tawag doon, livelihood, ganon. So, yun, feeling ko, hindi sa kanila yung may advice ko, yung parang sa amin. So, baka meron kaming ma-adapt na from them. Yun, katulad yung nagpapatraining sila ng, isa pala, hindi ko nabanggit. So, meron kaming free training sa mga lineman ngayon. So, isang way yun. So, walang bayad yon, million ang inallocate namin para doon. So, yung mga outside na mga nag-apply, so wala silang gastos. Pero ang pagkain nila, lahat, ang trainer, walang bayad. So, isang way din yun ng CSR. So, yun isang, hindi ko siya maipapayo sa iba kasi parang feeling ko mas marami na silang CSR. So, sa amin, kung paano namin ma-adapt at makapag-isip ng mga CSR projects para sa mga member consumer owners namin. So, yun. Thank you po. Thank you po. Sa napakagandang kasagutan. Napaka-knowledgeable naman po. At Yes po. natutunawan po yung bawat isa sa amin. Thank you po ulit sa pag-accept ng interview po para sa aming podcast. Yeah. Isang karangalan po sa bawat isa sa amin na ma-interview po kaya nadagdagan po yung kaalaman na. So, thank you din. Sana, na-appreciate nyo yung kung paano kami sa Zameco. Thank you for watching!